At yung last verb, sa halip ko sinabi, o dako ng bilang sa Diyos. So mapapansin po natin yung what, why, when, where, at who. Ito ay karaniwan natin ginagamit sa araw-araw natin. At ito ay pamunay bahagi ng pag-aaral ng Biblia sa hermeneutika. So, bigyan po natin yung halimbawa, yung salitang what at yung why sa hermeneutika. Bigyan natin yung may kinalaman sa pagka-Diyos ng ating Panginoon si Kristo. Ang Panginoon si Kristo ay tao. Ito ay pinatotohanan ng mga talata at kailanman ay hindi mapapasabalian. Hindi punit natin pwede kontrahin na si Kristo ay tao. Tao si Kristo. Siya ay inuri alinsunod sa kautusan ng Moises, nag-ayuno at nagutom, tumangis, nauwaw, namatay. So lahat ng mga bagay nangyayari physically kaysa sa tao, nangyari po sa ating Panginoon si Kristo. Kaya nga po sa debate, sabi ng Iglesia nito, patutunayan ko na si Kristo ay tao. Sabi naman ng isang patutunayan mo na si Kristo ay Diyos. Sabi ng Iglesia ni Kristo, patutunayan niya tao eh. So, hindi nagtugma yung tinatawag na proposition. Hindi nagtugma. Bakit? Sapagkat hindi mo pwede patutunan na si Kristo ay tao. Tao talaga si Kristo. Ang pag-uusap, si Kristo ba ay hindi Diyos? Nandun po ang punto ng pag-uusap. Hindi po pinag-usapan sa Kristo ay tao o hindi. Ang pinag-usapan, Diyos ba o hindi Diyos? Okay. Ang mga ito ay pangunahing ginagamit po pang patunayan si Jesus ay hindi Diyos. Bagamat ang talata ay hindi tumutukoy sa pagka-Diyos. Ito po ay pangunin lang po. Ginagamit po nila yung mga talata para linlangin ang mga tao. Sapagkat yung mga talata yung kailanman ay hindi tumutukoy at walang kinalaman po sa pagka-Diyos ng ating Panginoon si Kristo. Kaya po yun ay isang diyan ako nasampal ng sa Biblia. Nasampal ako ng Biblia. Kung si Jesus ay tao, talaga naman tao si Kristo. Pumapayag ba ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? Kasi paniniwala natin si Kristo Diyos, nagkatawang tao. At Diyos pa ay pumapayag na ang Diyos ay maging tao. So ayon po sa Hoseas 11:9, ganito pagkabanggit. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galing, hindi ako babalik upang ipahamak kayo. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo at hindi ako paroon na may galing. So maliwanag, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. So hindi pumapayag ang Diyos na ang Diyos ay maging tao. So kung si Kristo ay tao, kailan may hindi siya naging Diyos? Sapagkat hindi maaaring maging Diyos, maging tao ang Diyos. Maliwanag na sinagot ng tanong, ang tanong, sapagkat ako yung tao, Diyos at hindi tao. Ang pagkakagamit ng talata ay panlilinlang, isang pandaraya sa hindi nakakaalam ng panuntunan ng hermeneutika. Madali po tayong dayain. Hindi natin dayain. Ang chapter ay verse ay tiwirang ginamit na ihiwalay ang talata sa kapwa mga talata. So pinag-aralan po natin na yung po chapter and verse normally misused para po i-separate yung talata sa kanyang kapwa talata sa Biblia. Pagtanong po, bakit po sinabi ng ating Panginoon, bakit po sinabi ang aklat ng Hoseas 11:9? Sapagkat ako'y Diyos at di tao. Ito ay inilalarawan ng mga kabangisan ng aking galing at paroroon na may galing. Pansinin po ninyo, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galing, hindi ako babalik upang ipahamak ng Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang bansa sa gitna mo at hindi ako paroroon ng may galing. So mapapansin po ninyo, ano po ang tinutukoy? Yung pong galing ng Diyos. Sabi niya, hindi ko isasagawa ang aking galing. Kaya po yung tinatawag na ako'y Diyos at hindi tao ay may kinalaman po doon sa tinatawag na kabangisan ng Diyos o galit ng Diyos. Bakit? Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao ay hindi sumasagot sa katanungan kung mapayag ba ang Diyos na ang Diyos ay maging tao
Ito ay pandaraya. Ang talata ay nagpapakilala ng pagiging mahabagin ng Diyos, hindi gaya ng tao. Kaya sinabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. Sapagkat ang Diyos ay puno ng puot at walang pagpapatawad sa kanyang puso. Yun po ang pagkakaiba. Sinabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. Bakit? Sapagkat siya ay hindi pa balago pupunta, hindi niya isasagawa ang kanyang gabang kabalisan. At yun po ay mababasa natin sa 8. Pansinin po natin. Hindi ko na isama po. Hoseas 11:8. Magdalis po ito pagkakabang. Sabi niya rito, paano pababayaan kita, Efraim? Paano itatakwil kita, Israel? Paano gagawin kitang parang Adma? Paano ilalagay kita parang Senboa? Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko, ang aking mga habag ay nag-aalap. Hindi ko sasagawa ang aking kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik na ipapahama ko ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo at hindi ako paroon ng may galit. So yung talata po ay tumutukoy po sa pagiging mahabagin ng Diyos, na yung pagiging mahabagin ito ay wala sa tao. Kaya sabi ng ating Panginoon Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. Sapagkat ang tao ay puno ng galit, ang Diyos ay puspos ng kahabagan. So yun po ay pandaraya, no? Para baga sinasabi po nila na yung aklat ng Hoseas 11:9 ay nasulat para po tayo sa katanungan, pumapayag ba ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? Yun po ay pandaraya. Okay? Kung si Kristo ay tao, pumapayag ba naman ang Diyos na ang tao ay maging Diyos? So, binabasa yung Ezekiel 28:9. Sabihin mo pa kaya sa harap niya na pumatay sa iyo, ako'y Diyos, ngunit ikaw ay tao at hindi Diyos, sa kamay niya na sumugad sa iyo. Pumapayag ba ang Diyos na ang tao ay maging Diyos? Kung ang ating Panginoong Jesucristo ba ay tao, may pagkakataon ba siya na maging Diyos? So yun po ang gusto nila ipakilala. Sabi po rito, ikaw ay tao at hindi Diyos. So ibig sabihin po, kung si Kristo ay tao, wala pong pagkakataon na siya ay maging Diyos. Maliwanag na sinagot ang tanong, ikaw ay tao at hindi Diyos. Hindi pumapayag ang Diyos na ang tao ay maging Diyos. Ayon po sa kanilang kaisipan. Pero ano po ang kapag-nilinda? Ang talata ay hindi nakasalig sa katanungan, pumapayag ba ang Diyos na ang tao ay maging Diyos. Ang chapter ay based, again po, muli po, chapter and verse po, kaya po malaki ang problema ng chapter and verse. No? Yun po ay dinagdag ng tao. Malaki ang problema ng chapter and verse sa maling pagkaunawa ng Biblia. What? Ikaw ay tao at hindi Diyos ay nilalarawan ng iyong inilaga ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Mababasa po natin yun sa konteksto doon sa Ezekiel 28:2. Bakit po? Sapagkat yung prinsipe ng Kiro, inilagay niya ang kanyang sarili parang isang Diyos. No? Yung why ikaw ay tao at hindi Diyos ay hindi pagsagot sa katanungan pumapayag ba ang Diyos na ang tao ay maging Diyos. Ito ay nagpapakilala ng hatol ng Diyos, kamatayan gaya ng pagkamatay ng mga hindi. Kaya sabi ng Diyos, ikaw ay tao at hindi Diyos. Yan po ay binadya yung kanyang kamatayan gaya ng kamatayan ng isang. Kaya po sinabi, ikaw ay Diyos at hindi tao sapagkat ikay mamamatay sa iyo. Okay? So yun po ay dalawang talata na kung saan mapapansin po natin, lagi na natin narinig ginagamit para itsulong ang maling pag-aaral lang. Na kung hindi po natin alam yung tinatawag na bahagi ng pag-aaral ng Biblia, madali po tayo malilin lang at marami na nga po silang nalin lang. Kung ilan po ang kanilang miyembro, yun po ang bilang ng mga tao na kanilang nalin lang. Ito po ay tinanong ko, maalala po niyo, ito ay tinanong ko dati po sa pulpito. Kung may kinalaman sa Genesis 3 verse 5, nang sabihin ni Satanas kay Eva na kay magiging parang